Habang naghihintay ng utos ang mga kilo subs, ang dagat sa paligid nila ay unti-unting naging isang malaking patibong. Noong 2:27 ng madaling araw, ang katubigan sa paligid ng Novorossiysk Naval Base ay balot ng isang nakakabahalang katahimikan. Tanging ang mahinang langit-ngit ng mga mooring chain laban sa mga steel hull ang maririnig sa paligid. Walang babala nang biglang magising ang depensa ng Russia. Ang mga Orlan-10 reconnaissance drones na nagkakahalaga ng humigit kumulang $100,000 bawat isa ay nagsimulang umikot sa impapawid. Sa ilalim ng tubig, ang mga Kilo-class submarines na nagkakahalaga ng mahigit $300 milyong bawat isa ay dahan-dahang lumipat ng posisyon sa dilim. Ang mga Bastion P missile systems na may presyong halos $70 milyong bawat launcher ay nagsimulang mag-scan sa look gamit ang long-range radar. Hindi ito isang ordinaryong security routine. Ito ay isang protective shell para sa mga fuel depots, ammunition piers, at ang Admiral Makarov frigate, isang warship na nagkakahalaga ng mahigit $500 milyong. Ilang minuto ang lumipas. Ang mga Ukrainian drones na nagkakahalaga lamang ng $50,000 bawat isa ay diretsong sumugod sa mga fuel tank ng port at sa command pier. Ang kumpiyansa ng Russia ay biglang naging kaguluhan na nagmula sa isang marahas na sagupaan sa dagat at kalangitan. Huwag alis hanggang simabunyag ang sikreto. I-hit ang like, subscribe, at iwanan ang inyong komento. Ang pagsabog na nagbigay liwanag sa Novorossiysk ay hindi pa ang rurok ng pangyayari. Ito ay panimula pa lamang ng isang mas kalkuladong pagsalakay. Habang nagkakagulo ang depensa ng Russia sa pag-react, ang tunay na strike force ng Ukraine ay papalapit na sa itaas ng Caspian. Ang mga long-range surveillance UAVs na nagkakahalaga ng halos $2 milyong ay binabantayan ang bawat ikot ng 76L6 radar network. Kanilang itinatala ang mga gaps sa radar coverage sa real time. Sa ilalim ng digital umbrella na ito, ang mga Luton 196 attack drones na nagkakahalaga ng $75,000 bawat isa ay mabilis na dumaan sa ibabaw ng dagat sa taas ng 200 piye lamang. Kasunod nito ang mga USV explosive boats na nagkukunwari bilang mga civilian trawlers. Ang bawat isa ay nagkakahalaga ng mas mababa sa $100,000 na tahimik na bumabagtas sa shipping lanes na may dalang panganib. Sa mas mataas na altitude, isang NATO RQ-4 Global Hawk na nagkakahalaga ng $200 milyong ang nagpapadala ng encrypted data sa Ukrainian command. Bawat blip, echo, at radar sweep ay maingat na nakatala. Sa operasyong ito, mas mahalaga ang timing kaysa sa bilis. Pagkatapos ay dumating ang unang distraction. Ang mga maliliit na decoy drones na mura ngunit epektibo ay sadyang napakita ng kanilang mga radar signatures. Agad na rumisponde ang mga Russian L-3 jammers. Ang mga Orlan-10 scouts ay paikot-ikot sa maling sektor sa paniniwalang doon magmumula ang strike. Ngunit ang tunay na banta ay hindi pa nakikita, nagtatago sa pagitan ng mga system at sa gitna ng katahimikan. Ang susunod na banat ay hindi magmumula sa langit. Ito ay manggagaling sa ilalim ng waterline. Kumpleto na ang setup. Ang totoong pinsala ay ilang segundo na lang ang layo. Maglaan ng sandali upang kumustahin ang inyong sarili at ibahagi ang inyong kalagayan sa ating community. Mag-comment ng 1 kung kayo ay ayos lang, 2 kung kayo ay positibo ang nararamdaman, at 3 kung kayo ay panatag ang loob. Ang katahimikang bumalot sa paglapit ng Ukraine ay hindi nagtagal. Nang makapasok na sa loob ng outer radar net, nagsimula ng kumilos ang strike force. Bandang 3:18, nagliwanag ang kalangitan. Ang mga Su-27 at MiG-29 na lumilipad sa staggered waves ay lumabas mula sa ulap. Nagpakawala sila ng storm ng AGM-88 HARM missiles na nagkakahalaga ng halos $800,000 bawat isa. Ang mga missile na ito ay nakalock sa mga Bastion P radar nodes ng may surgical intent. Ilang segundo ang lumipas, sumunod ang mga precision glide bombs. Bumagsak ang mga ito sa mga coastal fire control stations ng may pinpoint accuracy. Nawasak ang mga semento at namatay ang mga radar screens. Ngunit ang tunay na galing
ay nagmula sa airwaves. Ang mga Ukrainian electronic warfare teams na gumagamit ng modified Varta-ES trucks at airborne pods ay nagsimulang punuin ang electromagnetic spectrum. Dose-dosenan mga false echoes ang lumitaw sa radar. Ang mga Pantsir S-1 crews na tensyonado na ay nag-lock sa mga akalang hostile drones. Ngunit ang mga ito ay mga phantoms lamang na likha ng mga digital decoys. Sa halagang mahigit $3 milyong bawat unit, ang mga Pantsir ay nag-aksaya ng interceptors sa paghabol sa mga multo. Ang bawat launch ay nagbibigay ng liwanag sa langit, ngunit wala silang tinatamaan. Sa ibabaw ng dagat, sinamantala ng mga Ukrainian USV ang bawat segundo ng kaguluhan. Nagtatatago sila sa anino ng mga civilian tankers. Nakalusot sila sa mga harbor barriers habang papalapit sa kanilang mga designated positions. Nagbukas ang kanilang mga hatches at nagdeploy ng sonar jamming buoys sa madilim na tubig. Ang mga device na ito ay idinisenyo upang gayahin ang tunog ng submarino. Nagdulot ito ng mga false alerts sa Russian underwater detection systems. Ang mga Kilo-class submarines na nalilito sa sapin-saping interference ay nautusang manatili sa posisyon. Paralisado sila dahil sa kawalan ng katiyakan. Pagkatapos ay dumating ang susunod na bahagi, ang mga seabed mine robots. Mabagal ang kanilang galaw, ngunit sigurado. Ilang oras na ang nakalipas nang ilabas ang mga ito mula sa mga modified patrol boats. Gumapang sila sa sahig ng harbor at pumuesto sa mga kilalang daanan ng submarino. Ang bawat isa ay may sapat na pampasabog upang butasin ang hull ng isang kilo sub. Ang epekto nito ay psychological at tactical. Anumang submarino na gagalaw ay nangangganib na pumasok sa isang no-return zone. Sa himpapawid, muling lumitaw ang mga TB-2 drones. Hindi upang umatake, kundi upang mag-relay ng telemetry at i-jam ang mga uplinks. Ang kanilang presensya ay tiniyak na mananatiling malabo ang command systems ng kalaban. At sa mas mataas na bahagi, isang NATO AWACS ang nag-scan sa lahat. Nabibigay ito ng live targeting sa strike group mula sa layong mahigit 150 milya. Pagdating ang alas 3:30, ang layered defenses ng Novorossiysk ay hindi na gumagana. Bulag ang langit, maingay ang tubig, at may patibong sa ilalim ng dagat. Ang ginastos ng Russia sa loob ng maraming taon ay naglahos sa loob lamang ng 7 minuto. Paisa-isa nilang pinatitirik ang bawat radar node at jammer burst. At ang strike ay hindi pa man lang umaabot sa mga warships. Ang pagbagsak ng radar at sonar net ng Novorossiysk ang nagbukas ng daan para sa isang full-scale assault. Noong alas 3:35, nyinig ang gabi ng ingay ng mga Su-27 at MiG-29 squadrons mula sa Timog Kanluran. Ang mga jets na ito ay may dalang Smart Glide munitions. Ito ay mga precision weapons na kayang lumiko ng matalas sa huling segundo. Ang target nila ay ang mga fuel depots at ang frigate na Admiral Makarov, ang flagship ng Russia sa Black Sea. Nagkaroon ng malalaking pagsabog sa waterfront nang mawasak ang mga higanting steel tanks. Ang kanilang aviation fuel ay umagos na parang ilog ng apoy. Habang umaatake ang mga fighters mula sa itaas, ang mga swarm drones naman ay sumugod sa mababang altitude. Dahil sa dami nila, nagmistula silang isang buhay na ulam. Nagpakawala ang mga drones na ito ng loitering munitions na bumulusok sa mga deck ng warship. Sinira nito ang mga air defense radars at binalagbag ang mga fire control systems. Ang missile batteries ng Admiral Makarov ay hindi man lang nagkaroon ng malinaw na target. Isa-isang namatay ang kanilang guidance arrays sa gitna ng mga kislap ng kuryente. Sa ibabaw ng dagat, ang ikalawang wave ng Ukrainian USVS ay sumugod sa mga pierside tankers. Gamit ang mga reinforced bows at timed detonators, binangga nila ang mga hull at sinunog ang malalawak na jet fuel. Ang loob ng harbor ay naging isang singsing ng apot. Ang mga liyab ay umabot ng daan-daang talampakan ng taas. Dahil sa synchronized strikes, napilitan ang mga Russian crews na iwanan ang kanilang mga pwesto. Nagtakbuhan sila sa pampang, habang ang mga secondary blasts ay yumayanig sa mga dry docks at weapons bunkers. Ang mga fireball ay nagre-reflect sa tubig na parang mga kumikislap na salamin. Nang pabalik na sa mataas na altitude ang huling MiG-29, ang Novorossiysk Naval Base ay nagliliyab na mula pier
hanggang sa perimeter. Ang maingat na pagsupres sa depensa ay nagbukas ng isang perpektong koridor. Dito na pumasok ang air and sea power ng Ukraine na nagpabagsak sa kalaban sa pamamagitan ng matinding puwersa. Ang nagsimula bilang isang tahimik na infiltration ay naging isang malaking halimbawa ng modern joint warfare. Naiwang tuliro ang Southern Fleet ng Russia habang ang kanilang paboritong frigate ay nakikipaglaban para mabuhay sa gitna ng impyernong hindi na nila makontrol. Ang kaguluhang bumalot sa Novorossiysk Naval Base ay nagtulak sa Russian command na magsagawa ng emergency counterstrike. Noong alas 3:55, ang mga encrypted orders ay kumalat sa Black Sea Defense Grid. Ipinatawag ang lahat ng available assets upang pigilan ang pag-atake. Sa ilalim ng mausok na dagat, ang mga Kilo-class submarines ay lumitaw mula sa kanilang tahimik na pagpapatrolya. Ilang sandali lang ay nagpakawala sila ng Kaliber cruise missiles. Ang bawat isa ay bumubulusok patungo sa Ukrainian strike corridor sa bilis na mahigit 550 milya bawat oras. Sa Pampang, ang mga Mobile Bastion P coastal batteries ay lumabas mula sa kanilang mga tago na revetments. Nagpaputok sila ng supersonic Onyx missiles na kayang umabot sa bilis na Mach 2.5. Ang kanilang mga puting contrails ay humahati sa gabi habang hinahabol ang mga Ukrainian fighters sa itaas. Samantala, ang mga Orlan 10 reconnaissance drones ay kumalat sa peninsula. Bawat heat signature o electronic emission ay agad na naitatala at ipinapadala sa mga artillery units. Ang mga counter-battery rockets at long-range howitzers ay sumagot sa loob ng ilang segundo. Pinapaputukan nila ang mga pinaghihinalaang posisyon ng Ukraine gamit ang bakal at apoy. Sa loob ng 20 minutong tensyon, ang LUK ay naging isang nakakamatay na lates ng nagtatagpong mga trajectories. Ang mga Kaliber warheads ay nagliliparan sa langit. Ang mga bawat pagsabog ay umaalingaw-ngaw sa mga bangin na parang tunog ng tambol. Ang mga jets ay pilit na umiiwas sa kaguluhan habang naglalabas ng mga flares laban sa mga paparating na missiles. Gayunpaman, ang electronic deception na ginamit ng Ukraine kanina ay naging hadlang pa rin sa ganti ng Russia. Dinala ng mga phantom signals at decoy heat signatures ang maraming Onyx salvos sa gitna ng bakanteng dagat. Sinamantala naman ng mga Ukrainian pilots ang malabong radar picture upang makatakas sa panganib. Pagdating ng alas 4:15, ang buwelo ng counterpunch ng Russia ay humina na. Nag-iwan lamang ito ng mga wasak na labi at usok. Ngunit nabigong isara ang butas sa kanilang depensa. Ang inisyatiba ay nanatili pa rin sa mga kamay ng Ukraine. Ang humihinang dagundong ng counterstrike ng Russia ay nag-iwan ng maikling sandali para sa Ukraine. Ito na ang pagkakataon para sa kanilang pinaka-surgical na banat. Noong alas 4:20, isang bagong wave ng precision anti-radar drones ang tumawid sa LUK sa taas na 200 piye lang. Ang bawat isa ay nakaprogram upang hanapin ang mga natitirang 76L6 radar nodes. Ang kanilang mga micropulse seekers ay nakafocus sa bawat kislap ng emission. Sa loob ng ilang minuto, ang mga huling sensors ng Novorossiysk ay naglaho sa gitna ng mga asul na apoy. Ang radar picture ay naging static na lamang. Habang naglalaho ang mga huling blips, ang mga Ukrainian Special Forces ay nagsimula ng kumilos. Gamit ang mga 40 piye fast boats, pumasok sila sa smoke curtain at dumaong sa ilalim ng isang maintenance pier. Sa gitna ng kabuuang dilim at hanggang bewang na tubig, nagtanim ang mga teams ng magnetic demolition charges. Inilagay nila ito sa mga pundasyon ng mga ammunition silos. Ang bawat device ay may delayed fuses na nakakalibrate upang sumabog ng sunod-sunod. Tinichiyak nito ang maximum structural failure ng walang uncontrolled blasts. Sa itaas, ang mga Su-27 at MiG-29 ay nagsilbing protection sa altitude na 12,000 piye. Inaatake nila ang anumang target na magtatangkang lumabas. Ang kanilang presensya ay nagpako sa mga Russian frigates na nakaligtas sa naunang strike. Hindi makalabas ang mga ito upang magligtas ng mga kagamitan o tauhan. May mga mangilang-ngilang anti-air fire mula sa Russia, ngunit hindi sila nakatama. Pagdating ng alas 4:40, naging malinaw na ang lohika ng operasyon. Bawat yugto ay idinisenyo upang buksan ang pagkakataong ito. Dahil bulag na ang mga radar at nakatanim na ang mga mina,
Malaya na ang Ukraine na wasakin ang Novorossiysk mula sa loob. Ang base na dating sentro ng Southern Fleet ng Russia ay tila naging isang hungkag na istruktura. Ang core infrastructure nito ay nakompromiso na at handa na para sa huling withdrawal phase. Ang mga precision strikes ay tuluyang nagpahina sa depensa ng Novorossiysk. Ngayon, kumikilos na ang Ukraine upang tapusin ang laban. Noong alas 4:50, ang base ay tuluyan ng napalibutan. Bawat labasan ng harbor ay alinman sa may mina o hinarangan ng mga USVs na nakapwesto na parang mga gwardiya. Handa ang kanilang mga explosive payloads na sumabog kung may Russian ships na magtatangkang tumakas. Sa itaas ng mga nagliliyab na piers, ang mga surveillance drones ay lumipat mula sa attack mode patungong humanitarian mode. Naglabas sila ng mga white flag light markers sa madilim na tubig. Gumawa ito ng mga iluminadong koridor para sa mga civilian crews at sugatang mandaragat upang makatakas. Ang mga Ukrainian Special Forces ay hindi nang paputok upang matiyak ang kaligtasan ng mga medical evacuations. Nang malinis na ang mga evacuation routes, ang mga Ukrainian strike groups ay nagsimula ng umalis. Naunang lumabas ang mga fast boats, kasunod ang mga air cover jets. Ang naiwan na lamang ay ang mga automated drones at delayed fuse charges. Nakaprogram ang mga ito na tapusin ang demolisyon sa pamamagitan ng timed waves. Bago magyuwanag, ang base ng Southern Fleet ay naiwang nag-iisa at nagliliyab. Ang escape route nito ay selyado na. Ang maayos at makataong withdrawal na ito ay nagpapatunay na ang misyon ay layang lumpuhin ang makinarya ng digmaan, hindi ang kumitil ng buhay. Ang maayos na pag-atras ay nag-iwan sa Novorossiysk na selyado at nagliliyab. Sa pagsikat ng araw, ang Admiral Makarov ay naging inutil na sa kanyang pwesto. Ang mga Kilo-class submarines naman ay naparalisa sa mga sunog na dry docks. Sa madaling salita, nawala ng Russia ng kanilang Black Sea launch hub. Dahil dito, ang kanilang mga missile convoys ay mapipilitang dumaan sa mas mahaba at mas mapanganib na ruta. Isang malaking katanungan ngayon ang nakabitin sa Moscow. Kung ang Southern Fleet Fortress na ito ay nagawang pabagsakin, aling harbor pa ang maituturing na ligtas? Ang mga white flag corridors ng Ukraine ay patunay na ang strike ay para sa mga armas, hindi para sa buhay. Habang ang itim na usok na umaabot sa langit ng Krasnodar ay nagsisilbing isang malinaw na babala para sa mga digmaan sa hinaharap.